A week in my life as a teacher slash tutor slash content creator. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. At dahil nga Monday na Monday, kailangan ng ating mga estudyante ay buhay na buhay. At syempre, inumpisahan ko na sa mga iba't ibang klaseng pakulo na nakikita ko nga rin sa TikTok. At isa nga rin itong dollar recitation. Pagkatapos nga ng klase ko ay gusto ko namang ipakita sa inyo kung ano itong mga ginagamit kong bag na sobrang gaganda at talagang magagamit. At kung nagustuhan nyo nga po yung bag ko, kung gusto nyo bumili, naku, pumunta na po kayo sa TikTok ko or Black App, tignan nyo lang po yung yellow basket. Pagkatapos ko nga magpahinga sa bahay, diretso naman ako sa duty ko. Ang tanong, totoo bang may pahinga? Charis. At dito nga natutuwa nga ako na may nakikita na akong improvement. Dalawa nga yung tinuturuan ko dito at magpinsan nga sila. At sa totoo lang, matagal ko na rin silang naging cutie. By the way, gusto ko nga rin i-share sa inyo itong ginagamit kong hair blower. Napakaganda nga nitong gamitin. Syempre, from Hode. And it's another day. At habang nga nagsusulat nga sila, ay nagugupit na nga ako nitong mga dollars. And credits nga sa mga teacher na nakikita ko nga sa Black App. Pero sa totoo lang, mahilig na talaga ako magbigay ng reward sa mga bata, especially pagdating sa recitation. Yung substitute teacher nga ako at last year, ang ginagawa ko naman nga ay is kapag nakumpleto nga nila yung 20 boxes na yon, may 20 pesos sila or kaya ballpen and candies. At syempre, para maiba naman, nag-try naman ako ng mga panibagong strategies. Dahil sa totoo lang, bilang isang teacher, kailangan din nating maging innovative, mag-isip ng iba't ibang strategies kung paano natin makukuha ang interes at atensyon ng mga bata. Pero kung ginagawa mo na yung best mo, hindi mo nakasalanan yon dahil nasa bata na yun. At tanggapin natin ang katotohanan, ilang beses ko nang sinabi, sa realidad, may iba't ibang factors kung bakit ganyan ang mga bata. Pero sana mabalansin natin. Hindi pwedeng lagi lang nating iisipin yung kapakanan ng bata. Sana balanse, pati yung kapakanan din ng teachers. Yes, kailangan nating isipin yung mental health nila. But I hope pati yung mga teachers din po. What I mean is, tanggapin natin ang katotohanan. May mga kabataan na talaga ngayon na ang bababa ng loob. Ano yung ibig kong sabihin dito? May mga kabataan ngayon na sobrang sensitive na. May mga kabataan na ang bilis sumuko. Yung mapagalitan mo lang, iiyak na, hindi na papasok, magsusumbong na agad, tapos yung mga magulang. Grabe, aminin natin, medyo malaki yung pagbabago ngayon. At kahit yung curriculum, pabago-bago, hindi rin naman natin masisisi. Pero sino nga ba o ano nga ba dapat ang sisihin? Pero ako, wala na lang akong sisisihin. Bilang isang teacher, gagawin ko yung part ko, gagawin ko yung best ko para magturo. Pero syempre, aminin natin, hindi araw-araw perfect, hindi araw-araw sumusunod sa'yo ang lahat ng gusto mong mangyari. Hindi araw-araw alam natin ang lahat o malakas tayo. Pero nagpapasalamat tayo dahil meron tayong trabaho. Sabi nga mas okay nang umuwi na galing sa trabaho kesa pagod tayo na naghahanap ng trabaho. At sa totoo lang, maraming ang nagtatanong o nagtataka, hindi nga ba daw ako napapagod kasi pagkatapos kong magturo, magtututor pa ako. At ito nga, aaminin ko sa inyo, yes po, nakakapagod po talaga. Ang katawan natin, ang ulo natin, nakakaramdam yan ng pagod. Pero alam mo yung feeling na kahit pagod ka, pero masaya ka. Syempre, sino ba naman ang hindi sasaya? Dagdagang sweldo? Just kidding aside, pero sa totoo lang, huwag natin itong isiping trabaho. Kasi kung iisipin lang talaga nating trabaho to, nako, mababurnout tayo. Sabi nga live your life. Yung parang sa trabaho, habang nagtatrabaho ka, isipin mo may purpose ka. Find something joy para magpatuloy ka. Gawin mo ito nang galing sa puso mo na masaya ka because God will bless you more. At sa totoo lang, dito sa Pilipinas, kapag teacher ka, hindi lang basta pagtuturo ang trabaho mo. Ito pala yung realidad na sinasabi ng nanay ko, kaya ayaw niya pala ako maging teacher. Pero alam niyo ba, sa lahat ng mga sinasabi niya, mga nakikita ko at na-experience ko, pinipili ko pa rin talaga maging public teacher. Ay, aminin ko sa inyo, ngayon ko talaga na-experience, nararamdaman talaga yung pagiging permanent teacher. Tapos yung pressure ng buhay, ilang taon na ako, yung mga ganun ba? Pero alam mo yun, yung kahit ang dami-dami mong iniisip, buti na lang talaga may worship miracle night kami tuwing Miyerkules. Kasi aminin natin, kaya minsan nakakaramdam tayo ng pagod, ng stress, anxiety, baka nagkukulang tayo ng lapit kay Lord. Pero syempre, hindi naman lagi ganon. Minsan na-experience natin ang mga bagay nito para mas tumatag tayo.
ang isipin natin, training ground natin to. Binigay sa atin to ni Lord kasi mas may malaking blessing siyang ibibigay. At tulad nga sa mga kabataang sinasabi ko kanina, hindi ko masasabi sa inyo yun kung hindi ko naranasan. Alam niyo bang iyakin rin ako? Mahina rin ang loob ko. Pero dahil sa mga nakapaligid sa akin na hindi lahat mababait, minsan sila ang dudurog ng puso mo at susubok ng pasensya mo. Pero magpasalamat kayo, isipin nyo na lang, sila ang instrumento para mas maging matatag kayo. At aminin natin, habang nabubuhay tayo, hindi natin alam lahat. Kaya may natututunan tayo galing sa kanila. Huwag sasama o sasakit ang loob nyo sa mga taong nakakasakit sa inyo, kundi gawin nyo itong inspirasyon at motivation. Tandaan ninyo, kakampi nyo kami, pero nandito rin kami para mas turuan at patatagin kayo. At alam nyo ba, sa totoo lang, gusto ko talaga sa mga grade 6 students kasi alam kong makaka-relate ako sa kanila at makaka-relate sila sa akin. At akala pa nga ng iba na ang dami kong extra time dahil nakukuha ko pa nga mag-tutor at makagawa pa nga ng mga iba't ibang content. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, nahihirapan talaga ako sa time management ko ngayon dahil may mga bagay-bagay nga na hindi natin hawak at may dumarating na mga unexpected things. At sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan i-video ang lahat. Kumbaga, ang mga sinishare ko lang sa inyo, yung mga kaya kong i-share. Yung something na alam kong makaka-relate kayo, nagkaka-relatean tayo. Sabi nga doon sa pinag-aaralan namin sa idiomatic expressions, kill two birds with one stone. Alam mo yung tipong nagtatrabaho ka na pero nakakakuha ka pa rin ng panahon para mas maging masaya ka at mas ma-motivate ka. Alam mo yung tipong nakaka-excite na mag-isip lagi ng something new na pwede mong i-share sa mga bata. At syempre, para sa mga future LPTs natin, mga teachers na nakakakuha rin ng mga ideas. Dahil katulad ninyo, nai-inspire na ma-motivate din ako sa mga napapanood kong teachers. Pero syempre, yung mga gagayahin lang natin, yung mga alam nating makakatulong at ikagaganda. At bilang isang guro, alam natin kung ano yung responsibilidad natin at limitasyon. Hindi ko po sinasabi ito dahil parang perpekto ako o magaling, kundi isa rin po akong guro na patuloy na nag-aaral at natututo.